na tagtuyot daw ngayon sa Kimpaulandia kasi walang mga ayuda. So finally, eto may mga ayuda naman. So naging a few minutes ago, ayan na nag-post na si Paolo Avellino ng mga ayuda nila. Na ang ayuda niya, di ba? So nakakatuwa naman kasi syempre, simpleng mga photo dump or video dump ang mga pinopost ni Paolo. Pero talagang nagbibigay ng malaking kaligayahan sa mga Kim Paulandia, sa mga fans. And why not naman kasi si Paolo, di ba? Madalang na madalang mag-post ng mga pictures and videos. So, ngayon siguro, parang nagpo-post nga siya ng mga, of course, parang mga obligatory post kasi nga, mga endorsement, yung mga ganon. But anyways, si Kim Chiu naman, always naman maraming ganap. At katulad ngayong Sunday, ang dami niyang ganap, di ba? Meron siyang photo, meron siyang endorsement shoot na naman. And of course, hindi niya pwedeng hindi puntahan ang birthday celebration ni Darren Espanto, of course. Ayun na, nakakatuwa no itong part na to kasi yung kanta parang medyo slow version. Alam niyo na, yung paloko version. So, nakakaaliw naman. So, at least, maraming napapasaya yung mga simpleng post lang ng dalawa nagiging kontento. Kasi ako, 'di ba, meron ako mga chat group na nakikita ko talaga lahat ng mga reaction nila every time may mga post nga si Kim at si Paolo. Ang nakakatuwa kasi sa latest na pinuntahan ni Kim ay talagang yung birthday party. Grabe no, sobrang chikadora ni Kim. Talagang life of the party. Talagang ano siya, yung pagdating niya, lahat may chika siya, yung updated, up to date sa lahat ng mga ganap. Hindi siya yung parang, especially pag super mga close niya na, yung lagi niya nang nakikita, nakakasama, talagang marami siyang chika, marami siyang kwento. Hindi siya yung tipo ng mga artista na darating sa party na as if walang kasama or walang ka-table or walang. Siya talaga as much as possible, especially pag nasa circle, talagang super chika, lahat talaga ay kakausap. And that's why, siguro si Kim marami nga siyang maraming nagkakagusto sa attitude niya, sa personality niya, because very jolly nga siya, of course. At syempre, ayun naman, anyways, parang na-mention ko na, sa show namin ni Ray Pumaloy, na isa nga, sina Kim Chiu and Paolo Avellino, so napipili na mag-host ng The Eddies ngayong July 5. Kasi nga, di ba, alam naman natin na awardee rin sila, natatanggap sila ng award sa Box Office Heroes para sa My Love Will Make You Disappear. So, ayun. Pero syempre, isa sa mga choices, meron pa mga pagpipilian. Tsaka titignan natin yung availability nila. Sabi ko nga, kung a-attend at willing mag-host, why not, diba? So, of course, sinasuggest ko yon. Pero syempre, kung nasa availability pa rin nung dalawa ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Kasi sometimes may mga naka-pencil book na yan, mga yan, from the whole year, diba? So, eto naman, magbabaka sakali lang. Kasi iba naman, kasi pag-attend din naman ng mga eddies or ng celebration, hindi naman yan yung parang dadaan ka lang or marami. Sabi nga, diba, preparation pa lang. It takes a village talaga or a barangay daw para ma-achieve yung mga gano'n. Natutunan naman, diba? Meron ka talagang mga staff. So, hindi rin ganun kadali. But anyways, ayun, sana nga, sana nga mangyari, diba? Matupad ang gusto ko rin na maging host si Kim Chiu and Paolo Avellino. Why not? Ako naniniwala ako sa capacity ni Kim Chiu ng Kim Pao, especially ni Kim Chiu sa pag-host, diba? Gamay na gamay niya na ang hosting kasi nga it's showtime man siya, diba? Laging, kumbaga, alam mo na kayang-kaya niyang buhayin yung kahit marami pang audience. So, yung mga ganong tipo, si Paolo naman, basta nasa tabi niya si Kim Chiu, why not? Okay na, makikerry naman talaga yon. So, ayun. At syempre, si Paolo Avellino naman, ito yung mga photo, video dumps niya ng mga pinuntahan niyang bansa recently. May idea na kayo kung saan-saan yan, di ba? Of course, kita nyo naman yon, di ba? The Eiffel Tower, so may mga parang yung car racing, alam natin kung saan yan. Of course, yung mga food na ganyan, alam natin. Mga obvious naman, di ba, na kayo pa ba, mga Kim Paulandia, ang hindi makakaalam? Talaga namang lahat yata ng ganap sa Kim Paulandia namomonitor nyo. Sometimes nga, kayo na talaga ang nagiging source. Kasi syempre, naintindihan ko naman. Kasi kami syempre, ang dami naming mga iniintindi. Pero meron kayong mga yung kayo talaga nahahanap nyo, nag-google nyo, na research nyo, nakikita nyo, kumbaga may makita lang kayo na konting tag
talagang pinupuntahan nyo na, ganun ako ganun kahusay ang Kim Pao Lancha. At anyways, ayun na, so, sana lang talaga matupad lahat ng mga ginugol. But for now, syempre, nakakatawa basahin nga yung mga comments na nag-post si Paolo at sinasabi nga na ang init-init, di ba? Parang nakakainis sa pakiramdam yung sobrang init. But of course, when Paolo posted the videos and photos, panalong-panalo na. At syempre si Kim naman, may ganap na lang sa kanya House of Little Bunnies, ang dami na namang collection, dami na namang bago. Kaya dyan, natutuwa ako sa Kim Pao Lancha, ha? Parang sa kanila pa lang, mabenta na yung mga bags. Actually, ako nga ang daming sa inyo ng mga Kim Pao Lancha, may mga nag-offer ng bags, of course, pili daw ako doon, ko alin doon. Pero so far, ngayon kasi hindi pa ako nakakapunta. At wala pa ako na time na pumunta doon, so hindi pa ako napili. Tsaka syempre, yan natin, mag-enjoy din yung Kim Pao Lancha na bilhin din yung mga bags na gusto nila at magamit nila. Actually, totoo naman, ang dami kong kakilala na sa abroad nakatira. Ang ginagawa nila, bumibili sila, pinangre-regalo na nila. Kaya nga last year, nung December, Diyos ko, meron isang fans na gumastos talaga ng napakalaki para ibigay sa kanyang mga kamag-anak na nakatuwang-tuwa naman daw doon. Pero ako natuwa ako doon sa isang fan na niregaluhan ni Kim ng bag, di ba? Sabi nga, binati na ng happy birthday, may regalo pa. Nakakatuwa, very generous talaga. So, may mga nabalitaan na naman ako tungkol sa mga kapatid ni Kim Chiu, pero I don't want to elaborate na yan tungkol dito. Hayaan lang natin kasi it's a family problem. So, yung development doon, sila lang magkakapatid. Tsaka, first, ngayon medyo quiet na yung part na yon. So, hayaan na natin yun. Merong lang iba, ito katulad na sa thumbnail, na ang daming naiinggit at gamit na gamit sina Kim Chiu and Paolo Abilino. Talagang siguro talaga, aminin natin, talagang pag Kim Pao ang nagiging topic nila, nakukuha nila yung attention. Kumbaga para tong nasa politics di ba? Kung sino yung sikat na sikat, controversial, yun ang ginagamit nila. In this case, nakakagulat, no? Pati ba naman yung mga vlogger ba talaga ang tawag sa kanila? O basher, di ba? Yung parang nagkakaroon sila ng kapal ng muka para birahin, tirahin yung mga yung like si Kim Chiu, parang ba, hindi pa ba enough yung ang dami-dami nyo ng kaaway at naghahanap pa kayo. Kaya nakikita ko kasi yung comment at yung mga sinasabi sa akin, kumbaga may mga nagbe-message sa akin na Kim Pao Lancha na bakit ganun si ganito, si ganyan. Iba nga, hindi na mga vlogger ng showbiz vlogger ito Ito yung mga papansin na vlogger na talaga sa politics. So, umabot na ang Kim Pao sa ganung point. Pero ako naman kasi ang point ko, the more na bibigyan nyo sila ng attention, the more na ini-enjoy nila yon. Siyempre, di ba? Kaya dapat, sabi nga, choose your battle. Pag yung mga ganyang labanan, medyo alam mong gamit na gamit ka, medyo wag mo ibigay sa kanila yon. Pero pag sobrang dapang-dapa talaga or grabe yung paninira, pangwawasak na talaga, winawasak ang personality, lumaban ka. Maraming netizens ang nagsasabing gamit na gamit ngayon ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino dahil sunod-sunod talaga ang projects, guestings, world tour at mga ayuda moments nila na lalong nagpapakilig sa fans. Pero sa totoo lang, malaking factor dito ay ang sobrang lakas ng suporta ng Kim Pao fandom. Hindi naman magtatagal ang isang love team kung walang totoo-toong market at audience na tumatangkilik. Sa dami ng kanilang projects mula sa Linlang, What's Wrong with Secretary Kim? My Love Will Make You Disappear, hanggang The Alibi, makikita na parehong nagwo-work ang chemistry nila on-screen at off-screen vibes nila. Kaya natural lang na i-push sila ng networks at brands dahil mataas ang engagement, trending lagi at pinag-usapan online. Ang tinatawag namang Kim Pao Ayuda ay yung maliliit na moments na ikinakilig ng fans. Simpleng tinginan, asaran, sweet gestures, surprise appearances, flowers, travels, o kahit candid interactions lang. Halimbawa, naging usap-usapan ang Valentine flowers ni Kim na inaming galing kay Paolo. Pati yung mga sightings nila abroad at jowa-coded interactions talagang mabilis mag-viral sa social media. Sa social media rin makikita kung gaano ka-invested ang fandom. Sa Reddit at X, marami ang nagsasabing abangers sila sa bawat ayuda at bawat interaction ng dalawa. May ilan pang nagsasabing parang hindi na raw nagdedenyang dalawa sa closeness nila, kaya lalong tumitindi ang kilig ng supporters. Pero may isa ring reality dito.
Habang mas sikat ang isang love team, mas marami ring intriga, criticism at issue na ibinabato. Normal na sa showbiz na kapag mabenta ang tandem, may mga nagsasabing ginagamit lang o for promotion lang. Pero sa kaso ni na Kim at Paulo, mukhang consistent naman ang respeto nila sa isa't isa at malinaw na parehong nagbebenepisyo ang careers nila sa partnership na ito. Ang maganda rin sa Kim Pao ngayon, hindi lang puro scripted sweetness ang napapansin ng fans. Marami ang naaliw dahil parang natural at effortless ang interactions nila. Kaya kahit simpleng guesting lang sa It's Showtime, trending agad at pinag-uusapan online. Sa huli, hanggat masaya ang fans at patuloy na nagbibigay ng kilig at magandang project sina Kim at Paulo, tuloy-tuloy lang talaga ang Kim Pao Ayuda. Ang challenge lang talaga ay kung paano nila mapapanatili ang balance between privacy, career, at expectations ng napakalaking fandom nila. Sa tingin ko, kaya malakas ang impact ng balitang Kim Chiu at Paulo Avellino, gamit na gamit. Kim Pao Ayuda ay dahil kitang-kita talaga na naging isa sila sa pinakamainit at pinaka-pinag-uusapang love teams ngayon sa Philippine entertainment industry. Sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay parehong may solid na fanbase noon pa man. Pero nang magsama ang dalawa sa projects, lalo pang lumakas ang kanilang popularity. Ang salitang gamit na gamit pwedeng tingnan sa dalawang paraan. Una, pwedeng ibig sabihin nito ay halos lahat ng platforms, shows, brands at social media ay ginagamit ang kasikatan ng Kim Pao dahil alam nilang mabenta sila sa publiko. At sa totoo lang, normal ito sa showbiz. Kapag may tambalan na patok, natural lang na sulitin ito ng network at advertisers dahil mataas ang engagement at malakas humatak ng viewers at sponsors. Pangalawa naman, may ilang tao na ginagamit ang salitang ito bilang criticism na parang sobra ng in-expose o ino-overhype ang tandem nila. Pero kung tutuusin, hindi naman magiging successful ang isang love team kung pilit lang. Ang audience pa rin ang magdedesisyon kung tanggapin nila o hindi. Sa kaso ng Kim Pao, malinaw na marami talagang kinikilig at na-enjoy sa chemistry nila, kaya tuloy-tuloy ang suporta. Isa rin sa dahilan kung bakit sobrang lakas ng Kim Pao Ayuda ay dahil hindi lang scripted moments ang napapansin ng fans. Kahit simpleng tinginan, asaran, pagiging protective sa isa't isa, o mga candid interactions nila ay may mabilis mag-viral. Yung natural nilang dynamics ang mas lalong nagpapahook sa supporters. Kaya bawat maliit na interaction, parang malaking event na agad sa fandom. Maganda rin na parehong mukhang masaya at komportable sina Kim at Paulo sa partnership nila. Si Kim ay kilala bilang very open at cheerful personality, habang si Paulo naman ay mas reserved at mysterious ang dating. Yung contrast ng personalities nila ang isa sa mga dahilan kung bakit interesting silang panoorin ng publiko. Pero syempre, kasabay ng kasikatan ay intriga at pressure. Habang lumalaki ang fandom, lumalakas din ang expectations ng tao. May mga bashers, may mga critics, at may mga taong naghahanap lagi ng issue. Kaya importante rin na mapanatili nila ang professionalism at privacy nila bilang artists. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang hatak ng Kim Pao ngayon. Hindi lang ito simpleng love team hype, naging malaking pop culture phenomenon na rin sila sa social media at entertainment scene. At habang patuloy silang nagbibigay ng magandang projects at genuine na chemistry, mukhang hindi pa agad matatapos ang Kim Pao Ayuda na inaabangan ng fans araw-araw. Ang balitang Kim Chiu at Paulo Avellino gamit na gamit, Kim Pao Ayuda ay isa talaga sa mga usaping sobrang umiinit ngayon sa mundo ng entertainment dahil halos araw-araw ay may bagong ganap tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. At kung susuriin ng mabuti, hindi lang ito simpleng kilig issue o love team trend. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano gumagana ang modern fandom culture sa social media era. Sa totoo lang, hindi may kakaila na napakalakas ng chemistry ni na Kim at Paulo. Mula pa lamang sa mga unang proyekto nila, marami na agad ang nakapansin na iba ang dating ng tandem nila. Hindi yung pilit, hindi OA, at hindi rin mukhang scripted lagi. Ang mas nagustuhan ng tao ay iyong pagiging natural nila kapag magkasama. Kahit simpleng tinginan lang o casual na usapan, may impact agad sa fans. Kaya naman bawat interaction nila ay agad nagtitrending at pinag-uusapan online. Yung terminong Kim Pao Ayuda ay naging parte na ng fandom vocabulary dahil sa dami ng nakakakilig na moments na ibinibigay ng dalawa. Minsan hindi man intentional, pero dahil invested ang fans, bawat maliit na detalye ay pinapalaki ng kilig at excitement.
Halimbawa, simpleng paghatid, pag-aasaran, body language, o pagiging sweet sa interviews ay sapat na para magkaroon ng libu-libong posts at reactions online. Makikita rito kung gaano kalakas ang emotional connection ng fandom sa tambalan nila. May mga nagsasabi naman na gamit na raw ang Kim Pao tandem. Pero kung isipin, bahagi talaga ito ng industriya. Kapag mabenta ang isang love team, natural lang na mas maraming projects, endorsements, guestings, at promotions ang ibibigay sa kanila. Hindi naman mag-invest ang networks at brands kung walang market. Ang entertainment industry ay negosyo rin at kung sino ang may malaking audience, sila talaga ang bibigyan ng exposure. Pero sa kaso ng Kim Pao, hindi lang hype ang nagpapatakbo sa kanila. May substance rin kasi pareho silang mahusay na artista. Si Kim Chiu ay matagal nang kilala bilang isa sa pinaka-bankable stars ng kanyang henerasyon. Napagdaanan niya ang maraming ups and downs sa career pero nanatili siyang relevant. Si Paulo Avellino naman ay kilala sa pagiging mahusay at versatile actor na may very calm at mysterious appeal. Kapag pinagsama mo ang dalawang personalidad na ito, nagkakaroon ng kakaibang balance na gustong-gusto ng publiko. Isa rin sa nakakapagpalakas sa fandom nila ay yung contrast ng personalities nila. Si Kim ay bubbly, energetic, makulit, at very expressive. Samantalang si Paulo ay tahimik, reserved, at medyo seryoso ang aura. Dahil magkaiba sila ng energy, mas nagiging interesting panoorin ang interactions nila. Maraming fans ang nakakakita ng authenticity dahil parang hindi nila kailangang pilitin ang chemistry nila. Hindi rin may kakaila na malaking factor ang social media sa pagsabog ng Kim Pao phenomenon. Noon kasi, ang love teams ay umaasa lang sa TV exposure. Pero ngayon, bawat galaw ng celebrities ay pwedeng mag-viral sa TikTok, Facebook, X at YouTube. Kaya kahit simpleng clip lang ng tinginan nila o behind-the-scenes moment ay pwedeng maging milyon ang views. Ang fandom culture ngayon ay mas interactive at mas mabilis lumaki dahil sa social media algorithms at fan edits. Pero kasabay ng sobrang kasikatan ay ang matinding pressure. Habang mas maraming fans ang invested, mas tumitindi rin ang expectations. May mga taong gusto nang i-confirm ang totoong relasyon nila, may mga bashers na naghahanap ng issue, at may mga critics na nagsasabing promo lang lahat. Ganito talaga kapag sobrang sikat ng isang tambalan. Kahit anong gawin nila ay may interpretasyon agad ng publiko. Sa tingin ko, isa sa pinakamagandang nagagawa ni na Kim at Paulo ay ang pagiging classy sa pag-handle ng attention. Hindi sila yung sobrang nagpapaingay para lang mapag-usapan. Kadalasan, hinahayaan lang nilang ang chemistry at projects nila ang magsalita para sa kanila. At iyon marahil ang dahilan kung bakit mas lalong nahuhumaling ang fans dahil may mystery at hindi lahat ay isinusubo agad sa publiko. May mga pagkakataon ding parang nagiging emotional investment na talaga ang Kim Pao para sa fans. Marami ang nagsasabing nakakaganang pakiramdam panoorin ang interactions nila lalo na kapag stress sa buhay o trabaho. Kaya, hindi lang basta entertainment ang tingin ng supporters sa tandem nila. Nagiging comfort at happy pill din sila ng maraming tao. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay patunay kung gaano kalaki ang naging impact ng Kim Pao sa entertainment scene ngayon. Hindi sila basta ordinaryong love team lamang. Naging cultural phenomenon na sila na kayang magpasaya, magpa-trending at magbigay ng excitement sa napakaraming tao araw-araw. At habang patuloy nilang napapanatili ang magandang samahan, respeto sa isa't isa at quality projects, mukhang mas marami pang Kim Pao ayuda ang asahan ng kanilang fandom sa mga susunod na panahon. Marami pang pwedeng maidagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino dahil hindi lang simpleng love team hype ang nangyayari sa kanila ngayon. Ang Kim Pao ay parang naging movement na rin sa social media at fandom culture dahil sa sobrang lakas ng engagement at suporta ng publiko. Isa sa mga napapansin ng marami ay kung paano naging organic ang pagsikat ng tandem nila. Hindi ito yung tipong bigla na lang ipinilit sa audience. Unti-unti itong nabuo dahil sa chemistry nila sa projects, interviews, at mga natural nilang interactions. Kaya maraming fans ang naniniwala na mas genuine ang connection nila kumpara sa ibang tambalan na heavily scripted ang dating. Dagdag pa rito, malaking factor din ang maturity ng Kim Pao tandem. Pareho na silang experienced artists kaya iba ang approach nila sa isa't isa. Hindi puro pabebe o pakilig lang. May lalim din yung connection na nakikita ng fans.
Kapag nag-uusap sila sa interviews, mapapansin na may comfort level at mutual respect talaga. Kaya marami ang nagsasabing ibang klase ang vibe nila. Napapansin din ng netizens na parang mas glowing at mas inspired si Kim nitong mga nakaraang buwan. Maraming fans ang nagsasabing blooming siya at mas confident ngayon. Samantalang si Paulo naman, nakilala noon bilang tahimik at medyo mailap sa public attention, ay tila mas naging open at mas playful kapag kasama si Kim. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit lalo pang kinikilig ang supporters. Dahil parang may positive effect sila sa isa't isa. Isa pang interesting na bagay ay kung paano nila napapanatili ang excitement kahit hindi sila araw-araw nagbibigay ng ayuda. Sa ibang love teams kasi, kapag sobrang exposed, mabilis mapagod ang audience. Pero sa Kim Pao, parang kabaligtaran. Kapag matagal silang walang public interaction, lalo namang na-excite ang fans sa susunod nilang appearance. Kaya bawat simpleng ganap nila ay nagiging malaking event online. Malaking usapin din ang loyalty ng fandom nila. Ang Kim Pao supporters ay sobrang active sa social media, gumagawa ng edits, fan theories, throwback clips, at trending hashtags. Sa panahon ngayon, napakalaga ng ganitong klaseng fandom dahil sila talagang nagpapatuloy ng ingay at relevance ng isang love team kahit walang bagong proyekto. May mga nagsasabi rin na aring isa ang Kim Pao sa mga tambalang magtatagal sa industriya kung maayos nilang mapapangalagaan ang partnership nila. Hindi lang kasi kilig ang puhunan nila, kundi compatibility, professionalism at magandang public image. At sa entertainment industry, mahalaga ang consistency at connection sa audience. Pero syempre, may kaakibat ding pressure ito. Habang tumitindi ang suporta ng fans, mas lumalaki rin ang expectations. Marami ang umaasa na sana ay maging totohanan ang relasyon nila. Habang ang iba naman ay gusto lang makita silang magkasama sa maraming proyekto. Kaya malaking challenge sa kanila kung paano nila babalansehin ang personal life, career, at public expectations. Isa ring magandang obserbasyon dito ay kung paano naging positive ang epekto ng Kim Pao sa maraming fans. Sa gitna ng stress, problema at negativity online, nagiging source of happiness at good vibes sila ng maraming tao. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kahit simpleng ayuda lang ay sobrang ikinagagalak ng fandom. Sa kabuuan, ang Kim Pao phenomenon ay hindi lang tungkol sa romance rumors o kilig moments. Isa itong kombinasyon ng chemistry, teaming, social media power, loyal fandom, at genuine connection na bihirang mabuo sa showbiz. Kaya habang patuloy nilang napapasaya ang supporters at nagbibigay ng quality entertainment, malamang ay mas lalaki pa ang impluensya at kasikatan ng Kim Pao sa mga susunod na panahon.